kaya binaril ng mga tao dahil napagkamalian, ng mga tao mo napagkamalian na si Jimboy ay yun yung hinahanap yung suspect na si Bolivar. Pero later on, sabi mo, nakita mo at pinapasuko mo. It's a wrong statement. Ang daming inconsistencies sa statement mo, Captain Carpio. Captain Carpio. Police Captain Joseph Carpio, alam mo kung bakit kayo na contempt nung last time at nakulong, and you deserve it. You know why? Ito po, sinabi niyo po sa inyong sworn statement na pagdating namin sa lugar ay nakita namin ang tao na nakasakay sa bangka na may layong humigit kumulang na 10 metro mula sa aming kinatatayuan at agad namin siyang pinakiusapan nang kumaari ay lumapit siya sa amin at sumuko na sa halip na sumuko siya ay biglang tumalon sa ilog at pagkatapos ay nakarinig na lang kami ng sunod-sunod na putok ng baril mula sa aming mga kasamaan at agad akong sumigaw ng tumigil na kayo sa pagpapaputok. That's your sworn statement, right? Yes or no? Don't lie. You answer. Yes po, Your Honor. Yan po yung napirmahan ko po. Okay. Now, let me show you a video. Roll. The last time na nandito tayo at nag-usap tayo, when I was asking questions, pakiroll. Wala. Kasi sa video na ito, Pong victim po ay hindi po namin nakita. paano yung siya mabaril kung hindi siya nakita? Your Honor, ang pagbaril po ay patubig po, patungo po sa tubig. Kaya nga, so binaril nyo kasi sa akala nyo siya rin suspect. So gaano kalayo yung victim ninyo at saka yung mga pulis ninyo? Gaano kalayo ang distansya? Your Honor, hindi po namin nakita yung victim. Pero mula po dun sa Hindi nga bangka, yung distansya nga from bangka and then kung saan nakatayo yung mga pulis ninyo na nagbaril sa tubig. Sabi mo. nakita ko po, Your Honor, mula po mga umigit kumulang 10 to 15 meters po. 10 to 50 meters. So doon mo pala masasabi na magkahawig yung victim at saka yung suspect sa ganong kalayo. Malalaman nyo agad kung magkahawig o hindi. With that far? 15 meters? Hindi po, Your Honor. Oh. Your Honor, wala po akong nakita na tumalon po doon sa... Nahulog siya, di ba? Nakulong kayo sa tubig, di ba? Nag-warning shot kayo. Pero mag-warning shot kayo, nag-warning siya o nag-warning shot, tinamaan siya, kaya siya nahulog. Paano siya napunta sa tubig pang bangka? Hindi nga po natin nakita, Your Honor, na may tumalon sa bangka. Ang nakita lang po namin yung nag-iisang tao na si Sunny Boy. Ito nyo sa tubig na. Wala po kami nakita nasa tubig po. Your Honor, sinabi po ni Sunny Boy nung siya po ay mapalapit na sa amin at usap na namin na tumalon daw po yung kanyang kasama. Okay, we can stop it. Yeah. Doon pa lamang makikita yung contradiction mo, Captain Carpio. Nung in-interview kita, sabi mo wala kang nakitang tumalon. Sa iyong sworn statement, may nakita kang tumalon, pinasuko mo pa. So, maliwanag na ikaw ay isang sinungaling. So, tama lang na ikaw ay pinakontempt ni Senator Riza at nag-second demotion ako para kayo makulong. Now, this time, huwag ka na magsinungaling para hindi na madagdagan ang pagkakakulong mo sa baba. Okay, sir? Are we clear here? Yes po, Your Honor. Ba't ka nagsinungaling? Pala, matanong ko lang. Your Honor, yung pong una pong statement po doon po sa affidavit ko po sa criminal po. Your Honor, simula po nung August 2, nung pong mangyari po yung unang shooting incident, wala pa po akong masyadong tulog, kain, hanggang sa mapile po namin yung kaso, hanggang sa hindi ko na po masyadong naunawaan. At sa po ang sabi ko, identify namin yung 6 na pumutok na yan at gusto ko na po talagang papailan ng kaso po. So, ginagamit mo ngayon ang dahilan na wala kang tulog, wala kang kain, kaya ikaw ay nagsinungaling doon sa iyong sworn statement. And you are trained
bilang isang policeman na dapat ang sworn statement mo ay tumpak, precise, before you even signed on that statement. At yan dapat ang pinapagawa nyo rin sa inyong mga tinatanggapan ng sworn statement, be that a suspect or a witness, right? You always make it clear to them kung ano yung nakalagay doon sa sworn statement bago nila pirmahan. Ngayon, ikaw ay nagpapalusot na. But anyway, sana wag ka na magsinungaling ngayon. May mga katanungan lang po ako konti. Pwedeng, Senator, Your Honor, tapusin mo natin yung presentation nila. Sige, Chairman. And afterwards, mag-ask tayo ng question. Sige, Mr. Chair. Thank you, Senator Tulfo. Thank you, sir. Hindi, bago ka magpatuloy, for the record, saan ang totoo doon na statement mo, yung sworn statement mo, yung sinabi mo sa hearing? Saan doon ang totoo? Your Honor, yung pong sinabi ko po na hindi ko po nakita yung pong pagtalon po. So you stick to that, ha? Yes po, Your So, Honor. pwede mo naman yung baguhin yung sworn statement mo. I-recant mo yun at mag-execute ka ng panibago. Kaya mo gawin yun. Di ba? Yes po, Your Honor. Okay. Your Honor, makisingit. Pag binago niya, perjury yan. Well, Kasi pinapasalaysay niya yun eh. kakasuhan pa natin siya kung perjury. Kung, Babaguhin mo, hindi mo At- babaguhin. Ngayon parang sabi mo sa amin, para alam na namin kung paano namin atakihin yung estilo mong bulok. babaguhin mo o hindi? Your Honor, yun po ang katotohanan po sa akin po na hindi ko po talaga nakita po na may tumalon po dun sa bangka po. Yeah. Paniwala po. Panindigan mo yon. And then kumukontradict doon po sa sinabi ninyo last hearing natin. Tama? Kasi sabi mo rin sa akin noon na si Bolivar at Jemboy ay magkahawig. Remember? Sinabi mo yon. Pag i-deny mo, makukontem ka ulit. You said that. Yes po, Your Honor, kaya ako lang Okay. po. Sinabi mo yon. Kasi nga, kaya binaril ng mga tao dahil napagkamalian, ng mga tao mo napagkamalian na si Jimboy ay yun yung hinahanap yung suspect na si Bolivar. Pero later on, sabi mo, nakita mo at pinapasuko mo dito sa front statement. Ang daming inconsistencies sa statement mo, Captain Carpio.